Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakakagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago at Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya ay ayaw nilang kilanlin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya at nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo ang lahat at makinig sa humilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Magandang umaga po sa inyong lahat. May kasabihan tayo sa Ingles na history repeats itself. Narinig niyo na po ba yon? Sabi niyo nga po, history repeats itself. Yan, no? Ibig sabihin, nauulit ang kasaysayan. Nauulit. Nagaganap ito kapag hindi binabago ang isang pangyayari. Halimbawa, kung ang iyong magulang ay hindi nakatapos ng pag-aaral, kung gagawin mo rin ito ngayon, kung mangyayari ito sa iyo ngayon, hindi ka din makakatapos sa pag-aaral. History repeats itself. Taba, makinig ka sa akin. 'Di ba? Pag hindi nakatapos ang pag-aaral ng magulang mo, at hindi ka rin nakatapos, ano nangyari? Naulit lang ang kasaysayan. No? Ganun din. No? May mga ganyang nangyayari. Kapag ang magulang ay nangaliwa, ang anak dapat baguhin. Babaguhin mo yung nangyari sa iyo para hindi na maulit yung kasaysayan. At parang ganito ang nangyari noong panahon ni Jesus. Gaya din sa panahon natin ngayon, uso ang pambabatikos. Sabi nyo nga po, pambabatikos. Ang dami niyan ngayon, hindi ba? Magbukas ka ng social media, para bang ang lahat ng tao nagkaroon ng kapangyarihan, magpahayag ng kanyang sarili. No? Maganda yon. Pero yung mambatikos ng iba, parang lahat ng tao may boses ngayon. At maging sa pambabatikos, ginagamit ang boses. Kahit si Jesus sa ating ebanghelyo, hindi nakaligtas dahil tinadtad siya ng batikos matapos siyang mangaral sa templo. Tingnan mo, no? Ikaw na yung nangaral, ikaw pa ang
masama. Ikaw na ang nagtuturo, ikaw pa ang kontrabida. Di ba ganyan din naman ngayon? Pag pinagsasabihan mo yung anak mo, ang tingin sa'yo, kontrabida. Kapag tinuturuan mo yung empleyado mo o yung mga taong nakapaligid sa'yo, anong tingin sa'yo? Stricto. Di ba ganun? At kahit si Jesus, binatikos ng dahil lang sa pangangaral sa templo. Ang batikos ng mga tao ay kung saan niya nakuha ang karunungan niyang taglay. Paano siya nakakagawa ng kababalaghan? Pati pamilya niya, nadamay at binatikos. Anong sabi? Hindi ba siya yung karpinterong anak ni Maria? Tingnan mo, no? Para bang ang pagiging karpintero, para bang ang pagiging anak niya ay may kinalaman sa kanyang kagalingan. May kinalaman sa kanyang karunungan. Para bang minamaliit ang pagkatao ni Jesus dahil siya'y marunong at siya'y hamak na tao lang? Para bang imposible yon? Para bang dapat yung may mga taong sinabi lang sa buhay, sila lang ang may karapatan at kakayanan. Nakita mo na? Kahit noon, may mga bashers na. Noon, may mga bashers na. Ang tawag natin ngayon, bashers. Noon, baka iba. No? Yung mga tumutuligsa. No? Mga nambabatikos, baka lumang salita na yan. Ngayon, ang tawag, basher. Yung wala nang ginawa, kundi may komentong hindi maganda. At kahit panahon ni Jesus, may mga kumu-question at may mga mapanglait na tao. Huwag ka nang magtaka. Kahit si Jesus, hindi nakaligtas sa mga pambabatikos. Pero, ang maganda sa ugali ni Jesus, hindi niya sila pinatulan. Hindi niya sila pinakinggan at hindi siya nagpaapekto. Dahil para kay Jesus, hindi sukatan ng pagkatao ang sasabihin ng ibang tao. Ulitin ko, hindi sukatan ng iyong pagkatao ang sasabihin sa iyo ng ibang tao. Kaya kung meron bumabati ko sa iyo, merong kumukwestiyon sa iyong pagkatao, merong nang mamaliit sa iyo, magandang tularan ang ginawa ni Kristo. Hindi nagpaapekto. Dahil sa huli, ang totoo, ikaw lang ang makakapagsabi kung sino kang totoo. Ikaw lang. Kahit anong sabihin ng iba, ang makikita nilang nila yung panlabas. Ang makikita lang nila yung alam nila. Pero yung totoo, ikaw lang at ang Diyos. Kaya kung may uulitin tayo sa kasaysayan ng pambabatikos, ang uulitin natin ay ang ugali ni Jesus. Hindi siya pumatol. Hindi niya pinakinggan at hindi siya nagpaapekto. Dahil wala kang magagawa sa ugali ng ibang tao. Pero sa sarili mo, madami. Wala ka na magagawa kung may sasabihin sila. Pero sa sarili mo, pwede kang may magawa. At para matalo ang mga nambabatikos, ang kailangan gawin, wag magpaapekto. Ipagpatuloy ang ginagawa mong mabuti at wag mo silang pansinin. Amen? Amen. Dahil po nalalapit na ang Miyerkules ng Abo, nananawagan po kami na kung meron kayong mga lumang palaspas, dalhin nyo na po dito sa ating simbahan para gagamitin po natin sa Miyerkules ng Abo. Maraming salamat po. Unang Miyerkules ng buwan, kaya naman meron tayong salo-salo pagkatapos ng ating banal na misa at ng nobina sa mahal na ina ng laging saklolo. May pa-breakfast po tayo, may nagpadala lang po sa atin, no? Yung first Wednesday
Lahat na magsisimba raw gusto niyang kumain pagkatapos. So, imbitado pong lahat ng mga nagsimba. No? Baka marinig ako sa barangay, nagsimba. No? Meron tayong counting salo-salo dito sa ating parokya. Kaya maraming salamat po sa pagbibigay po ng aming pakain o pagsasaluhan ngayong araw na ito.